Good day mga ka-airgun. So magandang umaga po sa lahat. O mahamog dito po sa ating probinsya or bayan ng Bambang. Today I'm testing and playing with the pellets. Meron tayong dalawang klaseng pellet. And when you are seeking for highest precision as much as possible, siguro itong video na to ay para sa iyo. Sige, una sa lahat, i-check muna natin itong mga pellet. Check natin to. So pinaglalaroan ko to, isang old box ng Meteor. Nagkakaroon na ng mga kalawang or nagpuputi na, nagpupulbos na sila from Meteor. Okay, yan, na-resize na po to. Though nagwa 1 hole po yan sa 25, okay naman. Medyo nababawasan ng yung gilid-gilid ng unang original butas natin. Medyo malaki talaga ang advantage kapag gumamit ka ng magandang klaseng pellet. Marami tayong i-consider sa pellet mga kaibigan. Una na yan, yung ganyan, parang napupulbos na siya. Malaki ang kagandahan at epekto ng paglubricant ng ating pellet. So dry na po yan, napupulbos nga po. At please note na hindi maganda rin na sobrang lubricated yung ating pellet o projectile. Isa pa dito yung material use sa ating pellet, sa ating projectile. So lead to malambot-lambot. So ito yung mga hinahanap natin. Mayroon kasing bagong variant ang mga Meteor at Astro. So i-post ko muna, then ipapakita ko mga kaibigan. I-compare lang natin kung may natira pa ako dong box. Okay, so eto. So mako-compare natin. Pakita natin ng malapitan yung new variant. Yung new variant is parang masyado siyang makinang. Makikita nyo, mapapansin nyo na iba yung composition nya sa mga old na LED. Okay, hindi ko lang kung nakikita maigis natin. Pero pag titignan nyo sila dalawa, lapit natin, yan, naghahalo-halo na. Iba yung kulay ng new variant, masyado siyang makinang. Okay, mapapansin nyo din sa new variant, or i-compare natin dyan sa kabila, iba yung pagkakadark nito sa sobrang kinang nito. Mapapansin din nyo yan pag resize ninyo, napakatigas po nito. Yung new variant po na lumalabas ngayon si Meteor, hindi ko alam, nagkaubusan yata ng LED. Okay, i-compare natin dun sa dati na gamit nilang materials, ibang iba talaga. Ito mostly hindi ayaw sa mga barrel na walang masyadong riffling, yung mga choke like LW, yung mga makinis sa loob. Try nyo kung gusto nyo, like Calvin, NB, LW na polygon. Try nyo later, ayaw nila. Okay, so yun, materials, mas malaki talaga ang factors dito. Kung high precision po ang hanap natin, idagdag na rin natin yung kanyang shape or yung hugis, kung paano siya na design, kung paano siya lilipad sa ere with the certain velocity. Kung malakas yung velocity, ganun. Importante rin i-consider natin yon, yung kanilang hugis, tulad ng nangyari dito. Yung pagkakakalbo niya, hindi ganong kalbong-kalbo, tapos titignan mo sa iba, so ganyan. So mas affordable kasi, mas affordable siya unlike dito. Pero titignan mo naman, ayan. Okay, kung high precision ang hanap, of course
kukuha tayo ng highly na may recommend nating pellet, 'di ba? Tignan nyo yung puwitan niya, may laman, yung skirt niya. Ito halo hanggang sa loob. Okay, I think nakakadagdag yan. Hindi kasi ako ballistics or or qualified para mag-discuss, pero in my opinion nakakadagdag din yan sa balance ng kanyang flight. So yung center of mass, mga ganon, napupunta sa portion ito, kaya pag lumilipad naganda, hindi siya mag-spiral, hindi siya kung ano saan pupunta, kasi yung hangin din niya drag pupunta papasok dyan sa hollow at whatsoever na explanation nila. But anyhow, magaling po yung nag-design. Kitang kita naman, maganda po ang resulta. Kahit long range, napakaganda to, pakanda pang long range din. And kung gusto nyong mag mas kaya nga premium, eto na, pwede nyo rin gamitin. So anyhow, yung shape, design, yun din ang kaibahan. Importante din yung kilo, yung weight, yung bigat nito, kasi yun yung magalaki ang epekto sa ating muscle velocity. Kunwari 18.15, tapos yung isa is 18.50 grains, malaki po yung kanilang deviation pagdating sa muscle velocity, or yung tinatawag nating FPS or feet per second, nalipad ng ating unit. So yun pa, yung isa nating iisipin, kailangan nating pantay-pantay, consistent yung kanilang bigat. Okay, yun naman ang nagagawa rito, kaya binigyan niya ng grains. I-check na lang natin through using magandang weighing scale, yung nakaka-weigh ng maliliit, yung hindi yung weighing scale na digital na hindi gaanong para ma-check ninyo yung difference, yung mga decimals, kung ano yung pagkakabi, at ma-section na nyo na rin yung mga pellet ninyo. Okay, so isa pang panghuli ay yung head size. Napaka-importante yung head size. Ito mostly, kahit iba-ibang barrel ginagamit ko, hindi na ako re-resize. Mostly yung gamit naming barrel, okay, gustong gusto niya, hindi mo na kailangan i-resize. Yung ating LW na polygon, nanchok, okay na okay rin. Ating Liston, Liston company, King Kong Walter, okay din. Sa DBB, sa Bisdak, dito sa barrel natin, at iba pang barrel na nasubukan natin, hindi na namin rin i-resize. Makikita nyo yung ganda ng performance. So yun, pero yun din, nakakabigay ng iba-ibang deviation din yun, yung head size. Napakalaki ding epekto niyan sa ating muscle velocity. And siyempre, alam natin na pag iba-iba yung muscle velocity natin or yung FPS natin, iba-iba rin yung patama. So maalala ko yung isang kasama ko no, naglalaro-laro, iba kasi yung tag-resize niya, nagre-resize na yung isa, iba-iba yung resize niya, iba-iba niya, kaya until sa style nilipagitan ko, bakit, anong nangyari, hindi ma-tune, hindi niya mapag one hole yung kanyang unit. Yung pala, na-check ko yung kanyang pellet o projectile is iba-iba yung head size, iba-iba kung paano na resize. So again, bumalik tayo sa shape, yung sinabi ko kanina, napakalaki pong epekto yan. Okay, so ayan po, yan muna ang magibibigay nating tips. Magandang pellet, habulin mo yung pinakamagandang pellet, kasi nga talagang kahit naman sa kabilang laruan, yung Dipalbora, magandang pellet, magandang amo, magandang bullet, maganda lahat. Dapat kung gusto mo ng pinaka ma-attain, ng pinaka highest precision na gusto mo. Okay, ayun muna may advice natin at may share natin sa umagang ito. And nasa sa inyo na kung gusto nyong gumamit ng ito, mag-venture din, pwede. Ayun, thank you sir.